Magandang hapon mga ka-happy hour. At narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. PNP nagtaas ng heightened alert sa harap ng posibleng spillover ng tensyon sa Middle East. Ating panuurin sa MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Nananatiling stable ang pambansang seguridad ng Pilipinas sa gitna ng nangyayaring gulo sa gitnang silangan. Yan ang assessment ng security sector, kasabay ng paalala sa publiko, maging maingat laban sa posibleng disinformation, lalo na sa social media. Ginawa ng Armed Forces of the Philippines sa pahayag matapos magpakawala ng missiles ang Iran sa mga base militar ng Amerika sa Gulf States bilang ganti sa US-Israel attack nitong Sabado. Sa kabila nito, nagtaas pa rin ng heightened alert ang pambansang pulisya bilang pag-iingat sa mga potensyal na spillover o epekto ng gera hanggang dito sa bansa. My personal staff, my director or the national support units, whether administrative or operational, all units. And this is backed up by directive coming from our DCO, particularly through the Directorate for Intelligence, including the Directorate for Operations. Sa pulong balitaan dito sa Campo Crame, sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr. kabilang sa kanilang minomonitor ay ang radicalization of terror threats na maaaring makaapekto sa internal security. Gayon din, katulong umano ang PNP sa pagawanman sa seguridad ng mga EDCA site na kinatatakutan ng ilang maging target ng mga pag-atake ng kalaban ng Estados Unidos. Patuloy rin ang koordinasyon ng PNP Intelligence Group maging sa National Intelligence Coordinating Agency upang maunahan na ang mga foreign-influenced propaganda na baka idaan sa cyberspace. Pero nilinaw ng Top Cup, wala naman silang nadedetect na credible threat at direktang panganib sa ngayon. Huwag dapat mabahala ang ating mga kababayan para sa mga ganyan na nangyari, but of course we are still on guard. Una nang sinabi ng AFP at Department of National Defense na nakatutok sila sakaling kailanganin ng mandatory repatriation ng mga Pilipino. Sa iwalay na panayam ng DZRH, tiniyak ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Wakdak na may nakahamda silang contingency kahit maraming airspace ang sarado gaya sa Qatar, United Arab Emirates at Israel. Hindi pa ito yung tamang oras, but we are always ready. We are well coordinated with private and public transport in terms of pagpapauwi. No? And as I said, by land, by sea, by area ng options natin. Para sa MBC TV Network News, ako si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Showbiz Spotted, pambato ng Pilipinas wagi bilang Mr. Global Asian 2026 sa Malaysia. Ipinahayag ng pambato ng Pilipinas na si Ray John Sabado ang kanyang labis na pagmamalaki at karangalan matapos magwagi bilang Mr. Global Asian 2026 na ginanap sa Kuala Lumpur, Malaysia. Bukod sa titulo, nasungkit din ni Sabado ang ilang espesyal na parangal gaya ng Best in National Costume, Best in Formal Wear, at Best in Beach Wear. Ito ay nagsimula ang kanyang humble beginnings noong siya ay nasa high school pa lamang sa Nueva Ecija. Ibinahagi ni Sabado na bukod sa pagsuporta sa kanyang pamilya, inspirasyon din niya ang pagtulong at pakikibahagi sa mga charity works sa mga bahay ampunan sa bawat pagsali niya sa patimpalak. Muling nagpasalamat din siya sa lahat ng sumuporta sa kanyang pageant journey. Matapos ang kanyang pagkapanalo, plano ni Sabado na ituon muna ang pansin sa kanyang mga business ventures at sa pagbibigay suporta sa male pageantry sa bansa. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 4 PM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 5 PM edition.